Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. So, ang topic natin ngayon is for differential calculus, which is limits of trigonometric functions. Yan. So, marami na tayong na-discuss na limit topics, right? Two-sided limits, one-sided limits, infinite limits, limits at infinity, na puro mga algebraic yung given. Okay? So, mahalaga na panood nyo na rin muna yon bago nyo panoorin itong bigyan natin for limits of trigonometric functions kasi kailangan nyo rin ng mga concepts na yun dito. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials para mapanood nyo rin. Okay? So, ngayon, dadako tayo sa limits naman ng trigonometric function. So, ibig sabihin, hahanapin natin yung limits ng expression or, expressions na nag-i-involve ng mga trigo functions. Okay? So, meron tayong mga formula na dapat tandaan kapag nag-e-evaluate tayo ng limits of trigonometric functions. So, ito. Sulat ko muna. If limit of f of x as x approaches a is equal to 0 and f of x is not equal to 0 for some open interval containing a except possibly at a, then, so ito yung mga tatandaan nating theorems. A, limit of sine of f of x minus 1 over f of x as x approaches a is equal to 1. B, limit of f of x over sine of f of x minus 1 as x approaches a is equal to 1. Then C, limit of 1 minus cosine of f of x over f of x as x approaches a is equal to 0. And D, limit of cosine of f of x minus 1 over f of x as x approaches a is equal to 0. So, kung yung limit daw nung f of x as x approaches a is 0 and f of x is not 0 for an open interval containing a except possibly at a, then, true tong mga limit na to. So, yung a, limit nung sine of f of x minus 1 over f of x as x approaches a is 1. Tapos, yung b, reciprocal lang, di ba? Limit ng f of x over sine of f of x minus 1 as x approaches a is 1. Reciprocal nung a, di ba? Pinagbaliktad. So, 1 pa rin yung limit nun. Tapos, limit ng 1 minus cosine of f of x over f of x as x approaches a is 0. And then D, reciprocal lang din nito, ay baliktad pala, no? Hindi siya reciprocal, but opposite. Reciprocal tuloy. Diba, dito is 1 minus cosine f of x sa numerator. This time, dito sa D is cosine f of x minus 1 over f of x as x approaches a is 0. Usually, ganito yung may encounter natin. Limit ng sine x over x as x approaches 0, yan, is equal to 1. Okay, and then, limit ng 1 minus cosine x
over x as x approaches 0 is equal to 0. Pero mas general tong theorems na to dito sa ABCD. Okay? So, para ma-illustrate natin kung paano mag-evaluate ng limits of trigonometric functions, mag-solve na tayo ng problems. So, evaluate the following limits, ha? Number 1, limit of tan x as x approaches pi over 4. So, 'di ba sa two-sided limits, kapag pwede nyong i-direct sub yung ina-approach na value ng x dito sa x dun sa pinaka-expression or function, and if defined yon, kapag synopsis nyo yung dito sa given natin, yung x is nag-a-approach sa pi over 4. Kapag tinry nyong i-plug in yung pi over 4 sa x and then defined, hindi indeterminate or undefined, we can accept that limit. Parang sa two-sided limits lang din. Try nyo muna, i-direct sub nyo yung pi over 4 sa x kung mag-e-exist, hindi indeterminate or undefined. Which I think, yes, kasi defined ang value ng tan ng pi over 4. Ano ba yung pi over 4? Diba 45 degrees? Ita-times nyo to sa 180 over pi. So, 180 divided by 4, 45. Ano yung tangent ng 45 degree or tan ng pi over 4? 1. So, yan na agad yung value. Okay? Number 2, limit of 1 minus cosine x over x as x approaches pi. So, try natin kung pwede bang i-direct sub yung pi sa x kung magiging defined or hindi indeterminate at undefined yung sagot. Sige, so 1 minus cosine pi minus pi. So, ano ba yung cosine pi? 1 minus cosine pi is negative 1 over pi. So, 1 minus negative 1, positive 2 over pi. So, hindi naman yan indeterminate or undefined, right? So, ito yung value ng limit. 2 over pi. Okay, next. Number 3. Limit of sine x over 1 plus sine x as x approaches pi over 6. So, sige, try muna natin kung pwede bang i-direct sub yung pi over 6 sa x. Kung hindi magiging indeterminate or undefined. So, sine pi over 6 over 1 plus sine pi over 6. So, anong sagot natin dito? Ano ba yung sine pi over 6? Diba sine ano yan? Multiply nyo by 180 degree over pi, sine 30. Diba special angle naman yung yung 30? So, mako-compute nyo yung sine 30. Ano value ng sine 30? Diba 1/2? So, 1/2 over 1 plus sine pi over 6, sine 30 din yan. So, 1/2. So, simplify nyo. So, hindi siya magi-indeterminate, diba? Or magiging undefined. I-simplify lang natin by, kasi complex fraction siya eh. I-multiply natin both numerator and denominator by what? By 2. Yung LCD. So, 2 times 1/2, 1. Tapos, distribute nyo yung 2. 1 times 2, 2. Plus 1/2 times 2, 1. Okay?
1 over 3. So, ito yung value ng limit, 1/3. Okay? Next, number 4, limit of 1 minus cosine x over secant x as x approaches pi over 6. So, bale, ida-direct sub lang natin yung, try muna natin kung pwede bang i-direct sub yung pi over 6 sa x kung magiging defined yung value. So, 1 minus cosine ng pi over 6 over the secant of pi over 6. Diba yung pi over 6 nga kanina is from number 3 is 30 degree. Ano naman yung cosine ng 30 degree? Square root of 3 over 2. 1 minus square root of 3 over 2. And then, secant ng pi over 6. So, bali, ere-reciprocal. Kasi yung secant is 1 over what? 1 over cosine ng pi over 6. Reciprocal identity. So, magiging ano yan? Square root of 3 over 2. So, hindi yan indeterminate. Magkakaroon yan ng value. So, bale, i-reciprocal mo to, papanik siya sa numerator, yung square root of 3 over 2. Bale, square root of 3 over 2 times 1 minus square root of 3 over 2. Yan. So, distribute. Square root of 3 over 2 times 1, square root of 3 over 2. Minus square root of 3 over 2 times square root of 3 over 2. Bale, square root of 3 times square root of 3, square root of 9 or 3 over 2 times 2, 4. So, pwede nyong i-combine as a single fraction. Ano yung LCD? LCM ng 2 at 4 is 4. 4 divided by 2, 2 times square root of 3, 2 square root of 3. Minus 4 divided by 4, 1 times 3, 3. So, 2 square root of 3 minus 3 over 4. So, ito yung value ng limit. Okay, next. Number 5. Limit of cotangent x over cosecant x as x approaches pi over 3. So, sige, para mas madali nating makuha yung mga values, i-represent natin in terms of sine and cosine. Kasi doon din naman tayo nagbe-base di ba? Sa sine at cosine. So, gagawin ko munang by identity, ano yung cotangent x? Di ba? Cosine x over sine x. All over, ano naman yung cosecant x? Cosecant x is 1 over sine x. Reciprocal identity. Then, limit as x approaches pi over 3. So, kapag sinimplify pa natin kasi complex fraction, bale, imumultiply natin tong numerator sa reciprocal ng denominator. So, limit ng cosine x over sine x times the reciprocal of 1 over sine x, that's sine x over 1 as x approaches pi over 3. So, makakancel natin to. Si sine x. So, ang matitira is limit na lang ng sine x as, cosine x pala, sorry. Cosine x as x approaches pi over 3. E di, i-direct sub nyo na lang yung pi over 3 sa x, magiging define yan, di ba? Kasi ano ba yung pi over 3? Special angle yan, times nyo sa 180 degree over over pi. 180 divided by 3, 60. Ano yung cosine 60 degree? Or pi over 3?
1/2, di ba? So, pwede nyong makuha kahit walang calcu kasi special angle. Okay, so therefore, the value of the limit is 1/2. Next, number 6. Limit of sine x squared plus 1 as x approaches 2. So, itong 2, nakarad talaga yan rad, hindi yan degree. Wala kasi siyang degree symbol. So, pwede nyo yung i-direct sub sa x. Magiging yan, define yung value niyan, di ba? Wala yung indeterminate or undefined form. So, bale, sine of x, gagawin yung 2 squared plus 1. So, sine ng 2 squared is 4 plus 1, sine 5. 5 rad. So, ito yung value. So, pwede nyo kuhaan yung decimal value sa calcu input nyo, pero yung exact form niya is sine 5 rad. Okay? Next, number 7, limit of sine 4x over x as x approaches 0. So, kapag dinirect sub natin yung 0 sa x, bale sine of 4 times 0 over 0. Ano yung sine ng 4 times 0? Sine 0 over 0. Sine 0 is 0 over 0. Indeterminate, di ba? So, hindi pwedeng direct sub. Just like dun sa mga previous problems, yung first 6 problems. Pero, meron tayong formula. Ano yung formula natin kanina? If limit ng f of x as x approaches a is 0 and f of x is not equal to 0 for some open interval containing a except possibly at a, then parang mali yung nakopya ko. Sorry. Mali pala to. It should be walang minus 1. Sorry. Ito lang yung may minus 1. Correction guys Yung formula, walang minus 1 yon. Dito lang yung may 1 minus cosine f of x tas cosine f of x minus 1. Dito wala. Sorry. So, pwede nating gamitin ito. Itong theorem na to. Limit ng sine of f of x over f of x as x approaches a is equal to 0. Is equal to 1 pala, sorry. Pero dapat, kamukang-kamuka nung nasa loob ng sine, yung nasa denominator. Diba? Dapat identical yung nasa loob ng sine na function sa denominator. Para ang maging limit is 1. So, ito actually yung counterpart nun. Kapag limit as x approaches 0 ng sine x over x is equal to 1. Ito siya, di ba? Limit ng sine 4x over x as x approaches 0. Di ba ito yung f of x dun sa loob? So, limit ng sine of f of x over f of x as x approaches a is equal to 1. So, kailangan magpareho yung nasa loob ng sine dito sa denominator. Ang gagawin natin is manipulation. So, pwede tayong multiply and divide ng same constant. So, kailangan natin sa denominator is 4x. Bale, magdadagdag ako ng 4 dito sa denominator para kapareho niya na 4x over 4x.
Pero hindi pwedeng nagdagdag ka lang ng 4 sa denominator. Babawiin mo yon sa numerator. Magmumultiply ka ng 4 sa numerator or 4 over 1. Diba? Para balance. Kasi pag dinivide mo lang yung 4 by 4, balik ka lang sa original value niya. Ang ginagawa lang natin is ina-alter natin yung form pero same value pa rin para magamit natin yung theorem. So, kapag kinuha na natin yung limit, yan, pwede nyo na yung diba? Pwede nyo i-distribute yung limit. So, magiging limit ng sin 4x over 4x as x approaches 0 times limit of 4 over 1 or 4 na lang as x approaches 0. So, ano yung limit nito? Diba 1? So, 1 times, ano yung limit ng 4? Diba kapag limit ng any constant, kahit ano pang i-approach na value ng x, yung constant pa rin na yun yung value ng limit. So, 4. So, 1 times 4, ang sagot natin is 4. So, the value of the limit is 4. Okay, next. Number 8. Limit of 2x over sine 3x as x approaches 0. So, obviously, mag-i-indeterminate yan. So, gagamitan natin ng theorem. Diba? Pag sinubstitute mo yung 0 sa x, 0 over sine 0, 0 over 0. So, magmamanipulate ulit tayo. Kailangan makakuha tayo ng form na limit ng, so nasa denominator naman yung sine. So, doon sa theorem sa taas, dapat maging limit of f of x over sine of f of x as x approaches a form para equal sa 1 yung limit. So, kung may sine 3x tayo, magdadagdag ako dito dapat ng kailangan parehong 3x, di ba? Yung nasa loob ng sine. Dagdag ako ng 3x. Pero, babawiin mo yon, nag-multiply tayo ng 3x sa numerator. Babawiin mo yon sa pag-divide din ng 3x. Para, kakancelin mo lang sila, nag-multiply ka lang ng 1. Tapos, itong 2x, sige, i-set aside natin, dito ko na lang siya ilalagay. Yan. Limit as x approaches 0. So, kapag dinistribute nyo na yung limit, eto gawin natin isang quantity. Bale, magiging limit ng 3x over sine 3x as x approaches 0. And then limit ng 2x over 3x as x approaches 0. O, pwede nyo i-cancel yung x. Bale, limit na lang ng 2/3. So, anong limit nito? Diba 1 by theorem? 1 times, so limit ng constant ulit yung 2/3. So, kahit ano i-approach na value ni x na value, ang limit pa rin niya is 2/3. So, bale, ang sagot is 1 times 2/3 or 2/3. Okay? Next, number 9. Limit ng sine 9x over sine 7x as x approaches 0. Okay. Kapag dinirect sub nyo yung 0 sa x, mag-i-indeterminate yan, diba? Sine 9 times 0, sine 0 over sine times 7, sine of 7 times 0, sine 0. 0. So, 0 over 0. Di pwedeng direct sub, so applyan natin ng theorem. So, ano yung kailangan ni sine 9x? Okay. Diba dapat pareho yung nasa denominator 9x? Sige, so magdadagdag ako ng 9x sa denominator. Tapos, dito naman sa denominator,
yung sin 7x, dapat meron din siyang kasama sa numerator na same function 7x. So, magdadagdag ako ng 7x. Pero, hindi pwedeng nagdadagdag lang tayo, Ibabawiin natin yan. So, kung nag-divide ako dito ng 9x, magmumultiply ako ng 9x. Kung nag-multiply ako ng 7x, magdi-divide ako ng 7x. Yon. Tapos, saka nyo i-distribute yung limit as a product. So, magiging limit ng sin x over 9x as x approaches 0 times limit ng 7x over sin 7x as x approaches 0. Tapos, pag isahin natin to, limit na lang ng 9x over 7x as x approaches 0. Pwede nyo nang i-cancel yung x. 9/7 na lang. Yan. E di, 1 na yung limit nito. 1 din yung limit nito. Times, ano yung limit ng 9/7 na constant? Constant pa rin. 9/7. So, anong final value ng limit? 1 times 1 times 9/7, 9/7. Okay? Next. Number 10. Limit of sin 3x over sin 6x as x approaches 0. So, parang pareho lang. Pareho lang sa 9, binago lang yung nasa loob ng mga sign. Ganun din gagawin natin. So, kailangan natin dito sa sin 3x, dahil 3x yung nasa loob ng sign, dapat meron siyang 3x sa denominator. Tapos, dito naman kay over sin 6x, kailangan, dahil 6x yung nasa loob ng sign, meron din siyang 6x sa numerator. Pero, ibabalance natin to, yung pag-divide ng 3x sa pag-multiply ng 6x. So, para mabalance yung pag-divide ng 3x, magmumultiply tayo ng 3x. Para mabalance yung pag-multiply ng dx ay ng 6x, magdi-divide tayo ng 6x. Limit as x approaches 0. So, pwede nyo nang i-distribute yung limit. Isa-isahin ko ayan yung limit as a product. Bale, limit ng sin 3x over 3x as x approaches 0 times limit ng 6x over sin 6x as x approaches 0 times the limit of 3x over 6x as x approaches 0. Ito pinag-isa ko na lang. Pwede nyo nang cancelin tong itong x. So, 3/6 na lang. Or, di ba may lowest term pa yung 3/6? 1/2. So, ang limit na neto is 1 times limit din neto is 1 times ano yung limit ng 1/2 constant siya? So, 1/2 pa rin. So, final answer, 1 times 1 times 1/2, 1/2. Okay, next. Number 11. Limit of 3x over sin 5x as x approaches 0. So, mag-i-indeterminate yan pag pinlagin nyo direkta yung 0 sa x. So, applyan natin ng theorem. Ima-manipulate natin. So, di ba, kailangan natin ng, dahil may sin 5x sa denominator, para ma-apply yung theorem, kailangan meron din siyang 5x sa numerator. Kapareho nito. Okay? Pero, ibabalance natin yon. Hindi pwedeng nag-multiply ka lang ng 5x. Para mabalance, magdi-divide ka ng 5x. So, pag nasa denominator, ibig sabihin nag-divide. Kapag nasa numerator, nag-multiply. Tapos, etong 3x, kailangan kopyahin pa rin natin. So, dito ko na lang ilalagay. Basta sa numerator pa rin siya. E di, pwede na nating kuhain yung limit ng etong product neto tsaka neto.
limit ng 5x over sine 5x as x approaches 0 times, ito pag-isahin ko na lang as limit ng 3x over 5x as x approaches 0. So, makakancel mo na yung x, 3/5 na lang. So, ano nang limit ng 5x over sine 5x as x approaches 0? 1. Ano yung limit ng 3/5? Constant yung 3/5 eh. So, 3/5 pa rin. So, ang sagot is 1 times 3/5 or 3/5. Okay, next. Number 12. Limit of x squared over sine squared 3x as x approaches 0. O, paano pag naka-squared naman? As x approaches 0, kapag sinubstitute mo nga yung 0 sa x, mag-i-indeterminate yan. So, magmamanipulate tayo. So, pwede nating i-apply yung property na limit ng sin x over x as x approaches 0 square raised to the nth is still equal to 1. So, ibig sabihin, kapag may power tayo dito sa sin x over x, ito integer, dapat ang limit niyan as x approaches 0 pa rin is 1. Kasi, di ba kukuhain mo nga to, assuming wala yan, limit pa rin neto is, kasi pwede mong gawin dito is i-distribute mo yung power. Gagawin mong ganito. Di ba yung limit neto is 1, tapos kahit anong integer pa yan, na, yes, integer, 1 raised to any integer is still 1. So, kaya pwede natin i-apply yung concept na yan dito. Ang gagawin natin is, so, limit ng, gagawin ko siyang, sige, sin 3x squared. Para lang for notation purposes, mas ma-visualize nyo. Tapos, kailangan, meron tayong 3x. Diba? 3x din sa numerator kasi yun yung nasa loob ng sign. So, maglalagay ka ng 3x pero dahil naka-square si sign, hindi lang siya sign eh, naka-square siya eh. I-square mo rin yan, yung 3x, okay? As x approaches 0, pero babawiin mo yung 3x quantity squared. Hindi pwedeng nag-multiply ka lang ng 3x quantity squared. So, kung nag-multiply ka ng 3x quantity squared, magdi-divide ka ng 3x quantity squared. Tapos, yung sa numerator na original niya na nakalagay, sige, itabi nyo na lang dito sa dulo. X squared. Yan. So, pwede nyo nang i-ano yung limit. I-distribute as a product. Okay? So, limit ng 3x squared over sine of 3x squared as x approaches 0 times limit ng bale x squared over 3x squared, quantity squared as x approaches 0. So, pwede nyo na itong gawing limit ng 3x over sine 3x squared, power of a quotient law, di ba? Tapos, ito simplify nyo, limit ng x squared over, so 3x quantity squared, that's 9x squared as x approaches 0. So, ano nang limit nga nito? 1. 1 squared. Pero still 1 pa rin yan kasi 1 squared is 1. Tapos, ito, pwede nyong cancelin na yung x squared. So, magiging ano na lang to. Sige, gawin ko na siyang 1/9 na lang. Limit ng 1/9. Eh, ano yung limit ng 1/9? Constant si 1/9, di ba? So, 1/9 pa rin. So, therefore, 1 squared times 1/9, 1/9.
So the value of the limit is 1/9. Okay, next, number 13. What if limit of sine to the fifth 2x over 4x to the fifth as x approaches 0? So obviously, gagamitan natin ng theorem. Pag pinlagin mo yung 0 sa x agad, indeterminate yan. So ang meron naman tayo is naka-raise sa fifth power si sine. So parang sa problem 12, gagawin mo lang, rewrite mo siya as sine 2x to the fifth. Para lang ma-visualize natin yung notation. So, di ba kailangan natin sa denominator is same nung nasa loob nung sine, yung 2x. So, lalagay tayo ng 2x. Kaso, naka-raise to the fifth power si sine. Equal quantity raised to the fifth nyo dapat. Okay? Yan. So, nag-divide bali tayo ng 2x quantity raised to the fifth. Para ma-balance yon, yung pag-divide natin ng quantity 2x to the fifth, magmumultiply tayo ng 2x to the fifth, di ba? Or 2x to the fifth over 1. Tapos, etong nasa pinaka-original denominator niya, sige, isulat na lang natin dito sa dulo. Bale, that's 1 over 4x to the fifth. Okay? Limit as x approaches 0. So, pwede mo na i-distribute yung limit dito. Magiging limit ng sine 2x over 2x, sine 2x to the fifth over 2x to the fifth as x approaches 0. Then times the limit. So, pwede natin tong pag-isahin na lang. 2x quantity to the fifth over 4x to the fifth as x approaches 0. So, pwede na natin tong gawing limit ng sine 2x over 2x quantity raised to the fifth. Power of a quotient law of exponent. Tapos, ito simplify natin. Bale, magiging limit ng ano yung 2x to the fifth. Power of a product law of exponent, i-distribute nyo yung 5. Magiging 2 to the fifth, x to the fifth. Ano yung 2 to the fifth? 32, right? Over 4x to the fifth as x approaches 0. So, makakancel nyo na yung x to the fifth, bale, 32 over 4 na lang. Eksakto yung 32 over 4, di ba? 8. Yan. So, pwede nyo na ngayon kuhain yung limit. Ang limit neto is 1 na naka-raise sa fifth power. Okay, kasi pwede nyo yung ganito eh. Pwede nyo gawin ganyan na lang. Okay. Tapos, times limit ng constant 8. 8 pa rin. Di ba? So, anong sagot? 1 to the fifth times 8, 8. Kasi 1 to the fifth is 1 pa rin yun. Okay, sige. Pwede pa. Number 14. Limit ng x over cosine x as x approaches 0. Ito, pwede ba tong i-direct sub? Mag-i-indeterminate kaya or undefined? Sige, try natin. 0 over cosine 0. Bale, 0 over, ano yung cosine 0? Hindi 0 yung cosine 0. 1, di ba? So, may value. 0 over 1, 0. So, hindi siya indeterminate nor undefined. Ano siya? 0. So, ito yung value ng limit. 0. Okay? Number 15. Limit of 1 minus cosine x over 1 plus sine x as x approaches 0. So, sige, try natin kung pag dinirect sub yung 0, magiging defined value. So, 1 minus cosine 0 over 1 plus sine 0. So, 1 minus, ano yung cosine 0?
1 over 1 plus sign 0, yan yung 0, di ba? So, 1 minus 1, 0 over 1 plus 0, 1. So, hindi siya indeterminate nor undefined. 0 over 1 is 0. So, the value of the limit is 0. Next, number 16. Limit of 1 minus cosine 4x over x as x approaches 0. So, kapag dinirect sub nyo yung 0 dyan, di ba magiging indeterminate? 1 minus cosine 4 times 0 over 0, 1 minus, ano yan? Cosine 0 is 1 over 0, 0 over 0. So, hindi pwede. Indeterminate eh. Pero, meron naman tayong theorem sa taas kanina. Ay, yung theorem natin sa taas kanina. Balikan lang natin. Na kung meron tayong limit ng 1 minus cosine of f of x over f of x as x approaches a is 0, ang value niyan is 0, pwede natin i-apply, di ba? Or actually, ito yan. Ganito siya. Pwede siyang ganito. Limit ng 1 minus cosine x over x as x approaches 0 is 0. Ang pagkakaiba lang, hindi lang x yung nasa loob ng cosine. Anong meron? May coefficient na 4. So, dapat, para makuha natin yung limit na 1 minus cosine of f of x over f of x as x approaches a is equal to 0, dapat pareho yung nasa loob ng cosine na function dito sa denominator. Bale, yung f of x natin is 4x. So, dapat may 4x ka rin sa denominator. Magmamanipulate tayo. So, dadagdagan ko to ng 4. So, sige, ganito na lang. Copy ko muna. So, para magkaroon tayo ng same value na f of x dito sa denominator na 4x, magdi-divide ako ng 4x. O, di ba pareho na sila? Pero, kailangan i-balance nyo yon, yung pag-divide ng 4. Para ma-balance yung pag-divide ng 4, magmumultiply ako ng 4 sa numerator or 4 over 1. Yan. Okay, so okay na yan, di ba? Pwede nyo i-distribute yung yung limit, meaning pag multiply nyo yung dalawang limit na yan, limit ng 1 minus cosine 4x over 4x as x approaches 0 times the limit na lang ng 4 over 1 or 4. So, ang limit na neto by applying the theorem kanina is 0. Right? Times the limit ng constant 4, 4 pa rin. So, bale 0 times 4, 0. So, the value of the limit is 0. Okay, next. Number 17. Limit of 3x squared over 1 minus cosine squared 1 half x as x approaches 0. Yan. Kapag dinirect sub nyo yung 0 dyan, magi-indeterminate yan. Kasi 3, 0 squared over 1 minus cosine squared 1 half times 0. 0 over 1 minus cosine 0 is 1. Squared mo, 1 pa rin. 0 over 0. So, hindi pwedeng direct sub. What if, applyan natin ng identity? So, di ba by Pythagorean identity, ano yung 1 minus cosine squared? 1 half x.
Sine squared of 1/2 x, di ba? By Pythagorean identity, cosine squared x plus sine squared x is 1. So, pag transpose mo si cosine squared x dito sa kanan, sine squared x is 1 minus cosine squared x. Hindi nga lang x yung nasa loob, but 1/2 x. Okay? Yan. So, pwede ba nating i-apply dito yung limit theorem? Yes. Kasi, meron tayong x squared, 3x squared over sine squared 1/2 x. So, ibabalance natin or mag-multiply divide tayo. So, dahil meron tayong sine squared 1/2 x sa denominator, or isulat ko siya as sine of 1/2 quantity squared, kailangan, di ba, meron tayong same value na 1/2 x, yung nasa loob ng sine, bali ito yung f of x, dapat makopya nyo yan sa numerator. E di magmumultiply ako ng 1/2 x. Kaso, naka-square si sine. Hindi lang siya basta sine. Naka-square eh. Square mo rin yan. Okay? So, as x approaches 0. Pero, ibabalance natin yung 1/2 x quantity squared. Nag-multiply tayo kasi nasa numerator. Magdi-divide tayo ng 1/2 x quantity squared din. Balance na sila. Tapos itong original na 3x squared sa taas, lagay nyo na lang siya sa dulo dito. So, 3x times 3x squared. Yan. So, pwede nyo na ngayong i-ano yung limit. I-distribute yung limit as a product. So, bale, limit ng 1/2 x quantity squared over sine of 1/2 x quantity squared as x approaches 0. And then ito magiging, pag-i-assign ko na siya, limit ng 3x squared over 1/2 x quantity squared as x approaches 0. So, pwede ko na itong i-rewrite as 1/2 x over sine of 1/2 x raised to the second power of a quotient law as x approaches 0 times limit ng 3x squared. So, simplify natin to. I-distribute niya exponent. So, magiging 1/2 squared x squared. Ano yung 1/2 squared? 1/2 times 1/2, 1/4. Limit as x approaches 0. Ay di makakancel natin tong x squared. So, 3 all over 1/4 na lang. So, pag sinimplify natin yung 3 all over 1/4, 3 over 1 times the reciprocal of 1/4, 4 over 1, 12. 3 over 1 times 4 over 1 is 12. So, ito pwede nyo itong i-rewrite as ganyan, by property of limits. So, pag kinuha na natin yung limit, di ba ang limit neto is 1, tas naka-squared, times limit ng 12 as x approaches 0, 12 pa rin, di ba? So, 1 squared times 12, 12. So, the value of the limit is 12. So, siguro hanggang dito muna tayo. Sige. Tutuloy pa natin. So, nakasolve pa lang tayo ng 17 problems. So, abangan nyo yung part 2 netong topic, limits of trigonometric functions. So, subscribe lang kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. And click nyo yung notification bell para manonotify kayo pag mayroon tayong mga video tutorials na i-upload. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin, pati yung pinaka playlist ng differential calculus. Okay, para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials ko,
simula sa unang lesson hanggang sa dulong lesson nyo for differential calculus. Para meron na kayong video tutorial playlist guide from our YouTube channel, Engineered Math, sa buong subject nyo na differential calculus. So, pwede nyo na yung i-binge watch, i-marathon, pag kailangan yung mag-advance study or mag-review, di ba, pag may exam kayo. So, good luck sa mga nagtitake ng differential calculus. Kayang-kaya nyo yan. Basta mag-aral lang kayong mabuti and solve ng maraming problems. Parang ginagawa natin dito, nagsasolve tayo ng maraming problems. And gawin nyo lang guide yung playlist ko sa YouTube, Engineered Math YouTube channel, Differential Calculus Playlist. Makakapasa na kayo niyan sa calculus. Okay, sige. So, hanggang dito na lang muna. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.